This video is sponsored by Bluetti. Bago ang lahat, big shoutout muna kay Bluetti sa pagpapadala sa atin ng isa sa mga premium na power stations nila. Ito ang model EB70. Unbox muna natin to. Ipapakita ko sa inyo kung ano bang nilalaman ng box na to. At syempre, para sa protection ng product sa loob, kailangan din mga styro. Woo! Ang unang bubungad sa atin ay ang power adapter. Ayan, napakalaki pong power adapter. By far, ito yung pinakamalaking power adapter na nakita ko. Bali, isang dangkal po yung haba niyan. Ganyan po kahaba. Tsaka sa harap niya, nandito yung Bluetti logo. Sa gilid, meron siyang vent. Actually, meron siyang fan, mga brother, para maiwasan mag-overheat. Kasi malakas po magbigay ng kuryente dito sa power station. Pinaka-max na ito ay 200 watts. Ito naman yung warranty card. 2 years po yan. 1 year para sa cables at saka 2 years pang kalahatan, bali. Ito naman yung manual niya. Most of the time, hindi naman kayo nagbabasa ng manual, di ba? Amin kayo. Umamin kayo. Pero basically, dito nyo makita yung mga kailangan nyong gawin, yung mga safety instructions, at napaka-importante po ito. At isa pa dito ang cable para sa solar panel. Pwede nyo pong i-charge to gamit ang solar panel. Kung di ako nagkakamali, MC4 ang pangalan na ito. So may female at saka male dito. Pag dudugtungin nyo siya, galing dun sa solar panel. At itong dulo naman na ito, i-connect nyo dito sa harap. At meron siyang car charger. Meron din pala siyang strap na merong logo ng Bluetti. Ayan, para po sa wire to, wire strap. Itong power station na to, Bluetti EB70 ay 1000 watts po yan at katumbas po yan ng 716 watt hour. So napakalaki po ang capacity ng battery na ito, At maya-maya lang itetesting natin yung mga ibang equipment dito sa bahay, kasama na yung mga grinder siguro, subukan natin. Computers at saka mga iba pang gamit dito sa bahay. Ang Bluetti EB70 ay may bigat na 9.7 kg. So dito sa right side, pinapakita ko, ito yung DC power outlets. So meron siyang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 po na power outlets para sa DC. So meron siyang dalawang 100 watts na Type-C na USB. So napakabilis po niyan, mga brother, At sa tabi niya, ito naman ay 3 amps na 5 volts na USB. Kabilang side, dalawang jack para sa 10 amps na 12 volts. Ito naman sa part na to, ito ay cigarette lighter 12 volts po yan. Dito naman sa taas, ito yung power outlet. Dito nyo isasaksak kung gusto nyo i-charge itong power station. Dito naman sa bandang kaliwa, ito yung separate button para sa AC outlets naman to, mga brother. So meron siyang 1, 2, 3, 4 na power outlets para sa AC niya. Ito yung ginagamitan natin ng mga regular na saksakan. Meron din sa taas ang light. Meron siyang low beam, high beam, at saka meron siyang SOS. Ayan. At dito naman sa taas, meron siyang wireless charger. Ayan po, 15 watts na wireless charger. Unfortunately, wala akong cellphone na capable para sa wireless charging, kaya hindi natin ma-utilize ito ngayong araw. So, dito naman sa screen niya, merong input at saka output. So makikita niyo yung gaano kalakas ang kuryenteng lumalabas mula dito sa power station. At saka yung input naman, yun yung pumapasok sa kanya. Kung halimbawa, chinarge nyo, gamit nyo yung power adapter, makikita nyo rin kung ilang wattage yung pumapasok dito. Kung gaano kabilis. At gaya ng nabanggit ko kanina, maximum na ito ay 200 watts ang kayang tanggapin. Ito po ay nakaset na sa 60 Hz na pinaka-common na ginagamit natin dito sa Pilipinas. At dito sa right side naman, nandito yung vents. Dito naman lumalabas yung mainit na hangin para maiwasan ang overheating. At dito rin sa kabilang side, ito rin po yung isa sa mga vents niya. So magkabila ang side po yan.
At dito naman sa likod, makikita natin yung logo ng Bluetti at saka yung specification ng Bluetti EB70. Alright guys, so ngayon naman ipapakita ko sa inyo kung paano i-charge itong Bluetti EB70 gamit ang napakalaking charger niya. Ang maximum po na kayang i-produce na kuryente nito papunta dito sa power station ay 200 watts. So kung mababasa nyo dito sa taas, yan, so 12 to 28 volts, 200 watts maximum po yan. So titignan natin kung maabot nga ba niya ang 200 watts kapag i-charge natin. Saksak lang natin dito sa taas. At kung itatapat ko yung kamay ko dito, nagbubuga po siya ng hangin. At ganun din dito sa power station. So far ang wattage na natatanggap neto habang nagcha-charge ay 193 so far yung surge na nakita ko. Ngayon ay 193 pa rin. Aabot i-charge to from 0 to 100%, 4 hours to 4.5 hours. Moment of truth. Sabay-sabay nating papaganahin gamit ang Bluetti EB70. Ayan, so meron tayong electric fan dito na I think 33 watts ata to. Meron tayong battery ng drone. Meron din tayong remote control ng drone, cellphone. Meron din tayong heater, water heater. At saka ang blender. Sabay-sabay po yan mga brother. Dito sa DC, meron akong sinaksak na dalawa. Dito naman sa AC, meron 4. So, na-utilize natin lahat ng saksakan dito sa AC. Ayan. Gusto nyo i-open pa natin yung ilaw para solid. Ayan. Low beam, high beam. So, ngayon, moment of truth na. Papaganahin ko na yung electric fan. Number 3 na po yan, mga brother. At kung mapapansin nyo, may ilaw na rin tong drone, battery. Nagcha-charge na po yan. At saka yung remote control. Yung cellphone, nagcha-charge na rin po yan. Ngayon naman, ipa-power on natin itong water heater. Itong water heater yung pinakamalakas dito kasi this is 450 watts. So, ipagsasabay natin lahat yan kasama itong blender na 360 watts po ito. So, i-power on ko na siya. May light na yan. So, kung mapapansin nyo, meron na siyang red light indicator po yan na nagsimula na siyang magpainit ng tubig. 701 watts sa lahat ng equipment na to mga brother. Electric fan, battery ng drone, remote control, cellphone, water heater, at saka blender. And kung mapapansin nyo, meron ng bubbles itong water heater natin. Alright guys, so ngayon naman pa-power on natin itong dalawang computer na to. So ito na, napapagana natin ang dalawang computer na to. Itong laptop at itong desktop computer. Sa mga nag-work from home dyan, pwede. Kung sakaling mawala kayo ng kuryente, at least meron kayong backup na power station na pwede nyo gamitin para tuloy pa rin ang trabaho. So sa dami ng power outlets nito mga brother, pwede nyo isaksak dito yung router nyo kahit wala kayong kuryente at syempre yung gagamitin yung computer para dire-diretso pa rin yung kita. Testing naman natin itong grinder. So far, ito ay yung pinakamataas na wattage na equipment na isasaksak natin dito sa EB70. Ito po ay 950 watts. Well, yung nakasulat dito kanina, gaya ng sabi ko, 950 watts. Supposedly, itong grinder na to, kaso nga lang nagpapakita dito ay 370 lang. So, ang ina-expect kong pinakamataas na wattage na equipment na gagamitin natin ay apparently 350 watts lang to. Pero at least, napakita ko sa inyo na kahit yung mga grinders, pwede nyo rin pong gamitin as long as mas mababa po yan sa required na wattage kasi ito ay 1000 watts. So at least mas mababa dun sa 1000 watts yung mga equipment na gagamitin nyo para gumana. So sa mga case naman na halimbawa sumobra kayo dun, so let's say gumamit kayo ng wattage ng mga equipment na matataas na sobra dun sa 1000 watts, ang mangyayari dun ay magpapakita yung
message dito na overload. Although hindi ko pa natatry, pero yun po yung magpapakitang message dito sa screen at hindi nyo rin magagamit yung equipment nyo. Alright, so final verdict ng Bluetti EB70. So far, based sa experience natin dito ay super positive. Napagana niya lahat ng equipment na ine-expect kong mapapagana niya. Kasama na dyan yung grinder, computers, dalawang computers na sabay-sabay, at saka mga iba pang equipment, yung mga matataas, 500 watts, 350 watts, at yung mga iba pang mga gamit ko. So, conclusion nito ay 2 thumbs up ako dito. Bukod sa mataas yung battery capacity niya na pwede nyong gamitin sa mga iba't ibang equipment nyo, as long as mas mababa doon sa 1,000 watts, ay sturdy rin po ito. Matibay siya kasi gawa siya ng hard plastic at saka portable. Yung portability na ito dahil nga compact yung design niya ay madali siyang dalhin. Although may kabigatan dahil nga ito ay 9.7 kilograms. Pagdating naman sa travel, lalong-lalo na kapag meron kayong 4 wheels na sasakyan, panalo po ito. Sa mga naka 2 wheels naman, sa mga nagmumotor katulad ko, sa mga nagmumotovlog, ay medyo mahirapan tayo dahil mabigat ito. Pero hindi ko po sinasabing hindi posible. Dahil kasyang-kasya po ito sa inyong top box. Pero yun nga lang, dahil nga mabigat siya, ay siguro kailangan natin bawasan yung may ibang gamit natin. Pero overall, experience natin dito, 2 thumbs up po ito. Highly recommended na produkto. Galing po yan sa Bluetti. Maraming salamat sa panonood. Kita-kita ulit tayo sa susunod na mga videos.